Umarangkada si Congressman Rodante Marcoleta at binara ang ilang mga media outlets na manibaya sa kanilang pag-uulat. Ayon kay Kong Rodante Marcoleta, kinakailangan maging batas at nakatotohanan ang lahat ng balita upang hindi maligaw ang taong bayan sa mga maling impormasyon. Dagdag pa niya, dapat magsilbing halimbawa ang mga media organization sa integridad at pagiging responsable sa kanilang tungkulin. Samantala, isang malaking revelasyon ang bumalot sa admisasyon ni Pangulong Ferdinand Cuting Jr. o PBBM matapos mabunyag ang isang anomalya na naganap sa loob ng gobyerno. Ayon sa mga ulat, nadiskubre ang ilang irregularidad na sangkot ang ilang opisyal na malapit sa presidente. Nagdudulot ito ng pangamba sa publiko at maraming grupo ang nananawagan ng masusing imbestigasyon upang mabigyan ng linaw ang mga paratang. Sa harap ng mga isyong ito, nananatiling tapat si Kong Rodante Marcoleta sa kanyang panawagan na magkaisa ang isang bayanang sa paghahanap ng katotohanan. Bigyan din niya na sa kabila ng mga kontrobersiya, mahalaga ang pagkakaroon ng bukas na diskurso at pagtutulungan upang malampasan ang mga hamon na hinaharap ng bansa. Tunay ngang isang mainit na usapin ito na kinakailangang tutukan ng bawat mamamayan. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Sir Vic Suminta, Cabinet 25. Sir, based on your presentation, particularly those intriguing facts, at until now, yung COMELEC tahimik doon sa they are supposed to be accountable to the electorate, magpaliwanag sila. My question is, since we are running out of time, today is July 8, by October magpa-file na tayo ng Certificate of Candidacy. So what is the other remedy or legal remedy na pwede natin gawin para sa ganun ma-preserve natin yung integrity ng ating national and local elections in 2025? First of all, I think the COMELEC should reply to us. This is a valid question. This matter has been brought to national consciousness. They should not keep silent. For the sake of transparency and for the sake of truth, they should come clean and answer these questions. And there is also a duty for our Supreme Court to do something on this. I think there is a motion for reconsideration. I think the COMELEC should not be afraid. As you might have noticed, in the last elections, we had only 8 months left. But we have proven that we can still do it. There's still, I think, ilang buwan pa? 10 buwan mula ngayon. Like what we did in 2010. 10 buwan ang natitira pero nagawa pa natin. But I think there should be another bidding. Kapag sinabi ng Supreme Court that the act is committed with grave abuse of discretion, it is void and non-existent. There is no reason not to nullify it. Meron pang panahon. At even if, sabihin na natin, halimbawa, if push comes to shove, halimbawa, the COMELEC is not telling us that there are still 97,000 BCMs, both counting machines, in their warehouse in Laguna. And these are supported by warranties, labor, equipment, spare parts, and maintenance. We can still use them. Bakit kasi natin binili ito? 18 billion pesos. Ang sinasabi naman ng batas you can procure, you can lease, you can rent, and other mode of acquisition for whatever you will use in the election. Dapat siguro nagrenta na lang tayo, nag-lease na lang tayo, ng ganito lang pala. Hanggang ngayon hindi nila ma-prove kung talagang magagamit natin ito. Remember, we're now talking of a combination of two applications, not a separate application of DRE or OMR.
they will use a hybrid machine. Ang sabi ng batas natin, the procured system must have demonstrated capability and successfully used in prior electoral process. Wala silang may papakitang ganun eh. So, you have violated the law. We cannot use the operative fact. Why? Ang sabi ng Supreme Court, kinakailangan good faith. Before the operative fact doctrine can be utilized and can be applied, dapat sana you can apply it as a sound legal framework if all the parties acted in good faith. Did COMELEC act in good faith? I will tell you. I will repeat this. Disqualifying Smartmatic without giving it its due process on a mere information supplied by the Department of Justice of America. Is that good faith? There's no good faith. They did not follow Republic Act 9184 because there is no more bidding. Is that good faith? That's not good faith. That's bad faith. They did not follow their own internal rules and regulations because there is no more bidding. Is that good faith? It's not good faith. It's bad faith. Did they follow Article 12 of Republic Act 9369 by being able to show the whole country and to the whole people that these machines were within the specifications of the law? That's not good faith. That's bad faith. So this is the problem. Sir, just a quick follow-up lang. Since only Miro system yung sinasabi ng COMELEC na nag-qualify dahil disqualify yung Smartmatic, nag-proceed sila granting the contract to Miro. So, can we consider that as negotiated contract dahil wala nang bidding na nangyari? Hindi nga mangyayaring nag-negotiate because hindi nga kayo nag-call ng bidding. Ang negotiated lang kung may nag-participate na other bidders and then nag-fail yung bidding, 1 and 2 nag-fail. So negotiated na yun. In the first place, wala nga ang bidding eh. So how can you call it a negotiated contract? Kailangan po sagutin ng COMELEC lahat ito. The people needs the answer. Now. Not tomorrow, but now. What is at stake is the integrity of our elections. Sir, one last point from my end. So meaning to say, yung mga pinapakover ng COMELEC na machine na pinapakita nila, automated counting machine, produced by Miro, that is only a prototype. It's a prototype. Hindi yan yung talagang machine na gagamitin natin. Yes, ito pong mga colleagues ko sa Congress when they were invited to witness the demonstration, nagko-complain nga po sila eh. Sabi nila, why was it prototype? The prototype is a customized machine but not produced yet. Paano ngayon, paano mo sasabihin na nagpirmahan na kayo? 18 billion pesos, you signed the contract. There's already a notice of award without even presenting that these machines are the ones that we need. Nag-work ba yung hybrid? Eh yung nga yung separate applications, hindi nga nag-work. In Congo as well as in Iraq. Paano pa yung combined application? There is no precedent yet. 18 billion pesos. The biggest contract ever for automated election system. Sir, good morning po. Lianesca Panti of GMA. Hello. GMA News Online, sir. Yes, ma'am. Apo. Clarify ko lang po. You said that you are still verifying the 49 offshore bank accounts. Of the 49, meron po kasi kayong mga binanggit dun sa yung, Yes, ma'am. Yung development, how it progressed over time. Of the 49, sir, how many of those are already verified? Meron na kayong na-verify na, for sure? Yes, we are continuing the verification. Hindi lang namin masabi sa inyo ngayon kung ilan na. That's why we ask for your patience. Medyo, ano po ito, medyo critical po talaga. Kaya nga po kami nagtawag na ng ganitong press forum para tulungan nyo na rin kami. Alam mo nyo, kadadali po nito, kayo na rin po siguro ang gumawa ng paraan. Magtulungan na po tayo. For example, we're talking of 49 offshore bank accounts. Mapapadali po ito. For example, if you go to COMELEC, sir, there was a serious
array of information surrounding or relating to the procurement of Demiru machines. Para po siguro mapadali natin, would you, for example, all the members of the Commission on Elections probably issue a waiver so that this representation and his team can go on verifying this in a faster mode? Baka gusto nyo kaming tulungan. Okay, sir. Sir, okay. Yung follow-up ko lang po. You made a conclusion kasi na yung 49 can be traced to a COMELEC official. Official or officials? I am not making a conclusion. The indications lead to. Indications. Yes. Based on the information what you've Yes, gathered so so far. far. Okay. Thank you, sir. Yan lang po. Thank you. Thank you. Parang tumahimik. Nabigla lamang ba kayo dahil you did not expect this, or you are no longer interested to ask questions on a very important issue concerning our future as a country? Sir, I'm Sheila Crisostomo po, Philippine Star. Sir, you Yes, ma'am. mentioned this is a link lang to one official, pero yung account this big, do you really believe na only one person is involved, or maybe Sa a ngayon po, syndicate? sa ngayon, based on our verification, it leads to only one person muna. Pero you suspect din na maybe syndicate. I Kasi still laki. don't know because this is a work in progress. Pero yung lamang pong 49 offshore accounts talagang kamuntik na po akong nahulog sa upuan ko, talagang nakakabigla po talaga ito. I myself did not expect this. Kaya nga po ako tumawag ng press con kagaya nito. Pagtulungan po natin. Obligasyon po natin ito. Let's get to the bottom of this. Sir, do you have a time frame when you're going to unmask this person and maybe file a case? Would depend on how fast we can do the verification kasi medyo ano rin po ito, medyo alam nyo naman, medyo mahirap din po ito. Hi, Morgan Enriquez po from TV5. Yes, ma'am. Kung you said po, it leads to only one person, you still don't know po, no? May yung particular yung name, kumbaga? O may pangalan na po ba tayo? May lead na po ba tayo? Kung sino po ito? Ayaw po nating sabihin ang pangalan kasi nga it's unfair naman na sabihin natin ang pangalan while we're still in the process of verifying this. Kailangan po, ako naman po ang laging naging prinsipyo ko po, palagi po akong sigurado, hindi po ako, kumbaga sa namamaril, hindi po ako bumabaril ng padaskul-daskul lang. Sharpshooter po ako Hindi po nyo na itatanong. Sige. Pero kung, so ayaw niyo lang po sabihin yung pangalan, pero ibig sabihin may pangalan na po tayo, gaano po kataas na official po ito sa COMELEC? Basta po official po ng COMELEC. Let's leave it at that. Yes, sir. Sir, yung sinayad yung mga violations ng COMELEC sa automated election law at saka sa procurement law, enough grounds po ba yun para sa impeachment ng COMELEC officials? Medyo, Enough grounds for impeachment ng COMELEC officials? oo naman. Yung violation. Yung pag nag-violate ka ng batas natin, meron tayong Republic Act 9369. Maliwanag ang banggit niya. Yung ipo-procure mong system, sabi niya ganun, must have demonstrated capability. At kinakailangan it was successfully used in prior elections, here or abroad. It's incumbent upon them to produce precedents, actual experience that these machines are the ones that we needed based on the categorical mandate of the law. Yung terms of reference lang niya The minimum requirement, sabi niya ganun, there should be a combination of two applications. Sila mismo gumawa ng terms of reference. Sabi niya, it is a hybrid machine, a combination of OMR at saka yung DRE.
Eh yun nga lang, DRE and OMR separately used in other countries, sumablay na eh. Ito pa kayang pag i-merge mong dalawa, you will use a combination of two applications in one machine but without producing an evidence that they can work in our jurisdiction. Problematic na po yun. Kinakabahan naman ako doon. Aren't we supposed to look into the outcome of our elections? Yung integrity po nito, pinag-uusapan natin. Huwag na po nating pag-usapan yung 18 billion, although pwede rin naman nating masyadong malaki naman po ito. Hindi po 1.8 billion ito. 18 billion. But more than the amount itself, more than that, there is a more pressing issue. This is the integrity, the credibility, and the sanctity of our national elections. Secretary Frasco, don't mess with us. Tapos, emoji nga, nakatawa naman. Oh. Ibalik mo ang Banawi Rice Terraces sa Banawi. Ito, sabi niya, the Banawi Rice Terraces are in Benguet. Department of Tourism, parang billboard. Seen at NAIA Terminal 4. Kasi sa mga different terminals nandyan may mga promotion tayo sa tourism, di ba? Nakikita ko, pag nasa airport ko, nakikita ko Bukidnon, yung Del Monte, wow. Nakikita ko Manolo Portage, ano pa, yung Bohol, Underground River, magaganda yung so itong Banawi Rice Terraces, talagang ipinagmamalaki natin at nasa Ifugao, kaya nga Banawi, Ifugao nakapunta na ako dyan, minsan lang gusto kong ulitin. Talagang it's a wonder kung paano nila ginawa. So dito talagang klaro, hindi nyo lang makita, no? Yan, love the Philippines, yan. Love the Philippines, Banawi, Rice Terraces at Benguet. Ang unang tanong dito is, anong pakiramdam ng taga Ifugao na sabi nating nagmamay-ari, yung mga ninuno nila, pinaghirapan nila ito, taga Ifugao. Kasi ang mga rice terraces, hindi lang sa Banawi, meron ding iba't ibang lugar, but ang maraming rice terraces is nasa Ifugao. Trademark ng Ifugao yan. Pinagmamalaki ng mga taga Ifugao. Ngayon, inilipat ng Department of Tourism sa Benguet. Okay. Kung ako ang taga Ifugao, magagalit ako. Ito nga, nababasa ko ang mga comments. Kahit taga Cordillera, nagagalit na. Taga Baguio, ano ba yan? Okay, basahin ko lang mga comments talagang ligaw na masyado ang government na ito. Bangag din ba? Ito, Bisaya. Naunsa man ka, oy, nagpaila lang gyud ka sa imo pagkatawo. Unsaon lahian unsaon lahi ang naa sa utok. Sige ha gayod na madam, hapit na raba eleksyon. Banawi Rice Terraces is in Ifugao. I've been there twice, sabi ng isa. Naku po, naulit na naman ang kasaysayan. Ano ba itong naulit kasaysayan? Siguro yung Love the Philippines na video nila nung una na booking, nagnakaw sila ng mga pictures, videos sa iba't ibang bansa. Talagang mahilig ang DOT sa ganito, Department of Tourism. Ay, nalipat na pala. Hala, Ginoo. Ba't Benguet? Sa Ifugao po yan. Good evening, ma'am po, Marlon, from Cordillera. Daming palpak na. Di pa tinanggal. Akala siguro buong Cebu madala nila. Ano pa ito? Nakakabilib, no? Nakakabilib. Paano nila binuhat yung rice terraces para ilipat?
Department of Tourism, puro palpak. Meron yung taga Okay, so isa na namang kapalpakan ng ating gobyerno ngayon, yung kinopya na naman yung propose na stadium, 34 billion pesos na stadium gagawin sa New Clark City na para ma-attract daw si Coldplay, ma-attract si Taylor Swift na mag-concert dito. So ang unang napuna ng mga netizens yung slide o picture ba na pinakita ng Department of Tourism ang unang tinatarget. Kasi pang turismo ito eh. Yung stadium sa San Diego, California. Yun ang ipinalabas sa kanilang slide, sa kanilang video. Yung presentation nila siguro para ma-approvean yung 34 billion pesos na pundo para sa building na yun ay stadium. So, again, kopya na naman. Grabing di ko na yung iba kong nabasa na ano ba yan? Hindi man lang nila proofread. So ano ito? Kabubuhan? Sinisweldohan natin yan. Taga DOT, sinisweldohan namin kayo. Hindi ba kayo mahiya? Sana tanggalin nyo naman yan. Mabuti nga at napansin. Salamat, Third Floor Studio, Yusek Marlon and Yusek Pamila. Talagang para maipakita kung anong klaseng administrasyon ang meron tayo. As simple as that, hindi nyo magawa. Ito yung pinagmamalaki ng administrasyong ito na bagong Pilipinas. Let's showcase to the whole world the Marcos Jr. brand of leadership and brand of governance. Yung mga ganyan. Banawi, rice terraces inilipat na sa Benguet. Grabe, simple lang yan, palpak. Kasi kung sa mga simple details na ganyan, napapalpak ka, how much more sa malalaki? Di ba, ganun lang yun. May verse sa Bible na who is trusted in little money or little things can be trusted in bigger things, something like that. Kaya kung may blessing po tayo, kahit konti lang, tapos maging steward tayo, tapos yan, lalo na yun, nagbibigay, nagtutulong. Halos walang-wala ka na. Kaya lang, may nakita ka na hirap, nagsakripisyo ka, binigay mo yung pagkain mo, pera mo, yung mga ganun, yung kung sino ang maasahan sa maliliit na bagay, maasahan sa malalaki. At itong example na ito na pagkasimpleng, hindi ko ma-imagine bakit nailagay nila ng ganyan na sinong nagkamali, yung gumawa ng billboard? O sabihin natin, nagkamali yung gumawa ng billboard, contractor ba yun, taga DOT, bakit hindi nila i-counter-check mo na, i-proofread na napakasimple naman yun na Banawi, Sinupugaw. Ilagalagay mo na Benguet. Ang daming kapalpakan talaga na nasa airport pa samahan mo pa na I hope ngayon wala namang surot, wala namang daga, wala na tayong nababalitaan na brown out. Ang meron lang bago yung napanood kong video, yung tanimbala na naman. Sinusubukan nilang kaya lang yung tanimbala maganda dahil hindi nagpasindak yung mag-asawa wala akong inilagay na ganyan, wala. Tapos nung nagreklamo na, sabi ng opisyalis, yung security official, sige, okay na, lusot na kayo, hindi na naman kayo pailan ng kaso. Ganun. Dahil lumaban yung paano kung
sabi nating kababayan nating OFW ang biyahe na naman, tapos tinaniman ng ganun, kawawa na naman, kwartahan na naman nila. So wala na, bumabalik na yung dating gawain dahil hindi na sila natatakot sa administrasyong ito dahil super bait, super lamya o I don't know kung anong super na kapalpakan. So sana alisin nyo na kaagad yan, yung billboard na yan, dahil nakakaya sa buong sa atin, sa mga Pilipino, na very clear na ang tinuturo sa elementary pa lang yan, tinuturo ang Banawi Rice Terraces, one of the most, ano ba yun, seventh wonder of the world ba yan, eighth wonder of the world, yan, Rice Terraces nasa Ifugao, ngayon inilipat ng administrasyong ito sa Banawi. Ay nako,
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!